Huwag muna kayong totoong magpakasaya. Merong pang mahabang buhay na nag-iintay sa inyo. Tutulad pa ba kayo sa ibang mga pamilya? Na batang-bata pa ang mga anak ay kinakailangan na magtrabaho. Ang daming pamilyang Pilipinong hindi financially stable. Isang kahig santuka. Hindi tayo maaaring makontento sa ganyang uri ng buhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, nagpakita si Jesus sa 11 at sinabi sa kanila, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumasampalataya at magpabinyag ay maliligtas, ngunit ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Ang mga sumampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan sa pangalan ko. Magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Sila'y hindi maaano, dumampot man ng ahas o uminom ng lason, at gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang kamay." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Nakapamiesta na ba kayo? San Pablong Nayon at sa lungsod ng San Pablo, hindi pa rin ako. Pero ako'y umuwi sa aming bayan sapagkat itinakda ang aming family reunion. Nagsiuwi ang mga pamangkin ko galing Australia, New Zealand, New York, Guam, Alaska, at marami pang iba. Dumating din ang ibang mga taga-bukid. Ay napakaganda sa pakiramdam ang ikaw ay mapalibutan ng mga taong mahal mo sa buhay, ng mga taong importante sa iyo. Kaya naman ang ating inang simbahan ay nagsasaya rin sa araw na ito. Kapistahan ng pagbabalik buhay, pagbabagong buhay ni San Pablo. Ano ang nabago sa kanya? Siya'y mula sa angkang mayaman. Katunayan, siya'y napag-aral ng kanyang ama sa isang napakagaling na maestro ng pangalay Gamaliel. Naturuan siya ng napakalalim na dunong. Kaya naging maalab ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Ngunit, inari niyang kalaban ang pananampalataya kay Jesus. Itinuring niya itong kalaban na maaaring makaperwisyo sa kanilang pananampalatayang Hudaismo. Kaya humingi siya ng authorization from the government in order for him to travel all around the country, hulihin ang mga Kristiyano at patayin. Nagtagumpay siya sa kanyang layuning iyon. Ngunit ikinuwento sa atin, at ito ang ating narinig mula sa unang pagbasa, ang biglaang pagtawag sa kanya ng Diyos. Papunta siyang Damasco na alam niya ay maraming Kristiyano. Huhulihin niya ang mga ito. Ipabibilanggo at ipapapatay. Ngunit,
hindi pinahintulutan ng Panginoong Diyos. Na mangyayari ang gayong bagay. Kaya tinatamaan niya ng kidlat ang kabayong sinasakyan ni Saulo. At siya'y bumaksak mula sa kabayo. At sa kanyang pagbaksak, siya'y nabulag. At sa kanyang pagkabulag, meron siyang nadinig, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinahihirapan? Bakit mo inuusig ang mga naniniwala sa akin? Ang tanong ni Saulo, sino po kayo? Hindi ko po naman kayo nakikilala. Wala po naman akong inaaway. At ang sabi sa kanya, magbangon ka, pumunta ka sa kabayanan at hanapin mo ang taong ito na ang pangalay Ananias. Pupunta ka sa kanya, doon ka muna titira sa kanya at siya ang magtuturo sa iyo ng iyong gagawin. Ayaw tanggapin ng propeta Ananias si Saulo sapagkat alam ni Ananias na ito'y kalaban at maaaring sila'y isuplong ng taong ito. Kaya pininindigan niya, hindi niya haharapin si Saulo. Ngunit, kinausap siya ng Panginoong Diyos. Pumunta ka, puntahan mo siya. At siya'y tuturuan mo sapagkat gusto ko siyang piliing maging apostol. Kaya walang nagawa si Propeta Ananias kundi tanggapin si Saulo. Kaya makikita natin sa ikalawang pagbasa, muling nagpakita si Jesus sa 11. Bakit 11? Sino yung 11 yun? Apostoles. Bakit 11? Namatay na si Judas Iscariote. Kaya sila'y 11. Pero sila'y dinagdagan pa uli ng Diyos sa katauhan ni Saulo na tinawag ng Diyos na Pablo. Kaya si San Pablo, kung basahin ang kanyang mga sulat, ay pagbasa mula sa sulat ni San Pablo, apostol. Itinuring na siyang apostol. At marami siyang pinuntahang mga lugar. Marami siyang itinayo na mga simbahan. Roma, Colosa, Thessalonica, Corinto, Efeso, Galacia, at marami pang iba. Kaya ang dami niyang nagawa mula sa pagiging mahigpit na kalaban. Siya ang naging kasangkapan para lumaganap at dumami ang Kristiyano. Yan din ang nangyari kay Santo Tomas de Aquino. Hindi naman siya tinawag na apostol, pero siya'y tinawag na doktor. Kat ang ibig sabihin ng doktor, tagapagturo. Kaya makikita niyo maraming mga hospital and medical center. Sapagkat sila nagtuturo. Doktor mula sa wikang Latin, doceo, doces, docere, doqui, doctum. As ang sino man nagtuturo, doctor. Nagturo si Santo Tomas. Kaya meron siyang hawak na libro. At meron siyang pansulat. Doon sa isang imahen na ipinakita ko kay Father Bimbo, ang hawak ni Santo Tomas ay hindi pakpak ng manok.
kung hindi Mongol. Sabi ko, aba, may Mongol na pala nung panahon ni Santo Tomas de Aquino. Kaya, ano kayang Mongol yun? 1, 2, 3, 4, 5. Sapagkat yung pakpak ng manok, nilalagay niya ng tinta sa loob. At yun ang ginagawang panulat. Ang tawag doon ni squill. S-Q-U-I-L-L. Squill. Kaya maraming naturuan si Santo Tomas dahilan sa kanyang katalinuhan at sa kanyang kabanalan. Yan din maaari ang itinatawag sa atin ng Panginoong Diyos. Tayo magturo sa ating kapwa. Kita ninyo mga altar server. Sinabi ko sa kanila, pag ako ang nagmisa, high mass. Pag sinabing high mass, aasiste ang marami. 1 to sawa, ang dami. Hindi ako nagtatapon ng altar server. At sabi ko sa namumuno, tuturuan ang bawat isa kung paano aasiste at paano gagamit ng turibol o ng turifer o ng insensaryo para mas marami ang matuto. Hindi lang yan magiging exclusive sa iba. Kasi ako'y natatakot na baka yung pag-iinsenso o paghawak ng kandila ay maging prangkisa. Hindi dapat. Kasi pag franchise, exclusive, ang gusto ko should be open to anybody sapagkat yan ang diwa ng synodality. Yung tayo magkakasabay sa paglalakbay. Kaya yan ang ating tatarbahuhin ngayong taong ito. Sapagkat ipagdidiwang natin bilang parokya ang mga jubilee ni Santo Tomas. Kung ilang daang taon ang anibersaryo ng kanyang pagsilang, ilang daang taon ang anibersaryo ng kanyang kamatayan, ilang daang taon ang kanyang pagiging santo. Yan ang Jubilee Year. Kahit ang UST, University of Santo Tomas, ay magdiriwang ng Jubilee Years na ito. Kaya tayo'y gayon din. At katulad ng binabanggit ko tuwing ako'y nagsisimula ng misa, mahalaga ang devosyong ito, lalo sa inyo mga kabataan. Sapagkat alam ko na meron kayong mga pangarap sa buhay. At sana'y matupad ninyo ang pangarap na ito. At para matupad ninyo ang pangarap na ito, ang inyong magulang at kayo mismo ay magkaroon ng kakayanan na makapag-aral, makapasok, makapagtiyaga, makatapos. Para magkaroon man kayo ng trabaho, matatag. Meron kayong job stability. Magtayo man kayo ng sariling pamilya, matatag. Sapagkat you would be financially stable. Ang daming pamilyang Pilipinong hindi financially stable. Isang kahig santo ka. Hindi tayo maaaring makontento sa ganyang uri ng buhay. Yung panahon ng ating mga lolo at lola, yes, pwede. Pero panahon ng ating mga magulang, pwede pa rin. Pero ngayon, no. The challenges are much more different than before. Kaya kinakailangan ihahanda ng kabataan. Pero tayo naniniwala sa kasabihang nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kaya bukod sa ating sariling pagsisikap, hihingi tayo sa Diyos ng biyaya niya. At ano yung biyayang yun? Kayo makapag-aral.
ang inyong ama't inay magkaroon ng panata na kayo papag-aralin. Magkaroon sila ng kakayanan na kayo masustentuhan sa inyong pag-aaral. Para wag kayo makontento sa kung ano lang ang trabaho. Construction worker, mason, pintor, tricycle driver, tuk-tuk driver. Aim higher. Kaya meron kayong isasakripisyo. Pag nag-aaral, titipirin ang baon. Huwag niyong ubusin ang inyong baon sa social media, sa kapapaload. Huwag ninyong papayagan na ang social media makaagaw ng inyong panahon. Sa halip na kayo mag-aral, ay kayo ay naglalaro o kayo nakikipag-chat. Sukdo lang kayo magpuyat. Okay, kung gusto niyo magpuyat go ahead. Pero wag kang aasa, nahahaba ang buhay mo. Sapagkat pag ikinagpupuyat, ang iyong puso ang apektado. Gigising ka pa ng maaga. Kaya umiikli ang ating buhay. Sapagkat hindi natin nakukumpleto ang ating tulog. Ang tulog ng tao ay dapat 8 oras man lang. Kaya huwag kayong magpapakaulaol sa pagte-text o kaya sa pakikipag-chat. Disiplinahin nyo ang inyong sarili. Baka sa halip na ipagbasa nyo ng homework o ng research, ay nauubos ang inyong oras sa pakikipag-usap. Na kung totoo naman, ay walang kapararakan, pwede namang ipagpaliban. Huwag muna kayong totoo magpakasaya. Merong pang mahabang buhay na nag-iintay sa inyo. Tutulad pa ba kayo sa ibang mga pamilya? Na batang-bata pa ang mga anak ay kinakailangan na magtrabaho? O kaya naman, palibas ay hindi nag-i-schooling, wala din trabaho, ay di hahanga sa mga dadaan, manliligaw, tututukan, pasasagutin, maya-maya, buntis na. At walang mangyayari pagkatapos. At binanggit ko na 1 taon sa survey sa Pilipinas, natuklasan nilang mas maraming babae pala ang nakakatapos ng pag-aaral kaysa sa mga lalaksot. Ay sa Pilipinas, ang lalaksot ang dapat ay provider ng family. Yan ang dapat naghahanap buhay. Gusto niyo magbaligtad ang buhay? Kay house husband at ang inyong may bahay ang isa nagtatrabaho? Ngayon pa lamang, dumidiskarte na kayo. Huwag mo nang manligaw, makipagkaibigan lang muna. Huwag kayo magmamadali, hindi kayo mauubusan. Pagkatapos, planuhin niyo inyong buhay. Gusto kong mag-abroad. Pwede ko kayong tulungan mag-abroad. You want to go to Canada? You want to go to US? You want to go to Italy? Magtulungan tayo. Pwede kayo magtrabaho. Pero wag ka munang mag-aasawa sapagkat yung pinaghirapan ng iyong ama't ina ay mapapunta sa iyong asawa ang allotment. Hindi naman dapat. Kawaawa naman ang iyong ama't ina. Ay sila nagpakahirap, tapos ay makikinabang na may hindi naman kaano-ano. Mahirap. Salamat sa Diyos.
wala akong bianan. Salamat sa Diyos, wala akong manugang. Pero ako'y nakapagpaaral ng mga altar server. At yan ikinukwento ko sa iba. Awa ng Diyos, lumaki sila. Napalaki ko ng desenteng-desente. Napagtapos ko ng pag-aaral. Naihanap ko ng trabaho. Nung magsabi sa akin, Ninong, gusto ko po mag-abroad. Kakoy, saan mo gusto? Sige, tutulungan kita. O, edi marami sa kanila sa abroad. Tapos yan, nagpamilya. Pagkatapos, mga edad 27, 28, Ninong, mag-aasawa na ako. O, pwede na. Stable ng income mo. Man lamang meron ka ng sariling bahay. Go ahead. Kaya ako'y parang pensyonado sa yugtong ito ng aking buhay. Wala akong anak. Pero ako'y kontento sa buhay. Nakakabili ako ng gusto ko. Nakakapagbiyahe ako sa mga lugar na gusto ko. Walang pipigil sa akin, walang magtatanong sa akin. Kaya kanina, sinagot ko yung text sa akin. Kaya, tinanggap ko lahat ang ticket. At pinakikita ko nga kay Father Bimbo ang aking ticket. Kaya nandyan ang aking ticket. Manila, Guam, Hawaii, Guam, Korea, Guam, Tokyo, then Tokyo, Guam, then Guam, Manila. Kaya ako'y masaya sa aking buhay. Ako'y nagtatrabaho, ako'y trabaho ng trabaho. Pero inaari kong kinakailangan ko rin magbakasyon. Kaya kanina'y alalang-alala ang aking mga pamangkin. Kasi kakanina lang nila ako nakita. Sabi, kumusta na kayo? Payat kayo ngayon. Oh, okay lang itong aking timbang na ito. Ang tagal na natin pong hindi nagpapangita. Oo nga eh. Pero kako ayos pa. Tapos na okay, paalis na. Pagkatapos ko ng misa at kumain, naglapitan sa akin. Magpapangita po ulit tayo. Tatawag po ulit tayo ng reunion. Tapos may mga iniaabot sa akin. Okay, pera? Hindi ako nangihingi ng pera. Sabi ko, hindi ako nagpapalimos sa inyo. Sabi ko, meron akong sariling pera. Hindi po. Kailangan nyo ito. Pambili man lang ng inyong gamot. Ang tagal na namin kayo hindi nabibigyan. Pasko, bagong taon, birthday nyo, anibersaryo nyo, ay inipon na ho namin. Ay ito, tanggapin nyo. Aba, hindi na ako nagkunwari. Tinanggap ko na. Good. Thank you very much. Ang sarap ka ako ng buhay, pari. Kayo, may pera kayo ngayon? Bibigyan ko kayo. Pumunta kayo doon sa kabilang yun. Yun, nandun ng mga mapipera. Pero nahihingi yan sa Panginoon Diyos. At magtutulungan kayo ng inyong mga anak. Kaya, pwedeng maghanap ng pera o kayo magtipid sa panggastos. Kayong mga kabataan, huwag kayong totoong magpakasaya sapagkat kinakailangan ninyong isipin pa mga darating pang taon ng inyong ama't ina, kinakailangan ninyong sustentuhan, kinakailangan ninyong ipagamot, kinakailangan ninyong dalhin sa doktor, kinakailangan ninyong ibili ng kanilang gusto sapagkat sila hindi na makabili ng kanilang gusto at yung kanilang kaunting perang hawak-hawak ay ipinalalamang pa sa inyo. Kahit sa pagkain, hindi nyo naman nalilingilan. Gustong-gusto pang bumulos ng inyong papa at mama ng pagkain, nagtitiis na sila. Ipinalalamang na sa iyo na ikaw naman ay lamon ng lamon nang hindi mo tinitingnan ng iyong mga katabi. Aba, ang kapal naman ang apog mo. Tumingin ka naman sa iyong mga kasalo.
Kaya kinakailangan masaya lagi ang pamilya. At gagawa ng paraan para magtulungan. Kaya habang kayo nag-aaral, concentrate. Focus on your studies. Yung boyfriend, girlfriend, pampasayalaan yan. Pero pag nakakasira na yung schedule, bawasan mo ang oras. Huwag kayo magmamadali. Pagka kayo nagmadali, ay nako, kita ninyo ang nangyayari sa nasa paligid ninyo. Na ultimo pang offer ay wala. Di ba? See? Kaya mahirap. Kaya tayo nahingi sa Panginoong Diyos. Naku, parang wala kayong pang-offer. Nabanggit-banggit ko pa. Ay okay lang yun. Bibigyan tayo ni Santo Tomas de Aquino. Bibigyan tayo ni San Bartolome Apostol. Bibigyan tayo ng mag-asawang Santa Maria de la Cabeza at San Isidro Labrador. Kaya tayo mananalig sa Diyos. Amen.